I like you talaga, Tamara Dailo, kapag naiinis ka. Sabi ni Rika na sinundan ng malakas na tawa uli. Nakakainis naman talaga. Kahit kailan talaga tong dalawang to. Sa sobrang hiya niya, agad niyang kinuha ang shot glass na hawak ni Mike at tuloy-tuloy na ininom ang laman. Sorry guys, nawawala ang good moral ko. Kapag kaharap ko tong dalawang to. Binigyan niya na matalim na sulyap ang dalawa saka tumayo. Excuse me, restroom lang ako. Sabay alis niya. Natatawa lang si Rika at Jelay. Si Tams talaga parang bata, alam niyo na. Birhen Maria ang tawag namin dyan eh. Ayaw na ayaw niyang pinag-uusapan ng kalokohan. Kaya iniinis namin lagi. Yeah, right. Sa aming tatlo siyang may anak pero siya ang pinakamatino. Kahit may anak na yan, maswerte pa rin na magiging boyfriend niya. Interesting, Mike said and emptied the shot glass. Tumayo si Jen bigla at walang paalam na umalis. Pumunta siya ng restroom pero tumayo at sumanda lang siya sa labas ng girls' restroom. May ilang sandali siyang nakatayo hanggang sa lumabas si Tamara. Nagulat si Tamara na makita siya. Oh, Jen, bakit nandyan ka? Hindi ito sumagot. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang wrist niya. Sabay hila sa kanya. Takang sumunod na lang si Tamara dito. Dumaan sila sa kabilang gilid na halatang umiwas sa table ng grupo hanggang sa makalabas sila. Nagtungo sila sa kotse ni Jan na hawak-hawak pa rin siya. Jan, bakit mo ako dinala dito? I bring you home. Sagot nito. Hindi, baka maghanap si Mike eh. Biglang sinara ni Jan ang pinto ng kotse at bigla siyang pinasandal nito sa kotse. Tinukod nito ang dalawang kamay sa magkabilang side niya. Nagulat naman si Tamara sa ginawa nito. Layuan mo lalaking yun. Hindi siya makakabuti sa'yo. At huwag na huwag mong susubukan pumunta ng kondo niya. Seryosong sabi nito. Pumasok naman si Tamara kahit takang-taka siya sa inaakta nito. Sumakay na rin si Jan at agad nitong pinandar ang kotse. Kinuha ni Tamara ang cellphone at calling card na binigay ni Mike at tumawag. Mike, this is Tamara. I'm sorry, nakalis na ako. Kasi biglang inagaw ni Jan ang cellphone kay Tamara. Hinatid ko na si Tams. Sabay patay nito sa cellphone at binalik sa kanya. Ang weird naman nito. Patingin-tingin siya kay Jan habang nagmamaneho. Bakit kayo magkasama? Business. Hindi mo ba alam ang reputation ng lalaki yun sa babae? Hindi ko siya kilala pero tingin ko hindi nga siya matino pagdating sa babae. Anong business ang pinag-uusapan niyo? Gabi talaga meeting niyo? Tumingin dito si Tamara. Nawiwerdan talaga siya dito. Hindi, kaninang umaga talaga kaso may nangyari lang sa amin. Hindi kami nagkaunawaan kaya nag-set ng meeting ngayon. May appointment daw siya bukas eh. She explained. Anong nangyari? Dami namang tanong. Napagkamalan niya akong isa sa mga babae niya. Biglang napaprena si Jan at kung wala siyang seatbelt, paniguradong subsub ang mukha niya sa windshield. Anong ginawa niya? Should I answer that? Umiling na lang si Jan at muling pinaandar ang sasakyan. Pero gusto niya talaga malaman. Narating nila ang bahay ni Tams. Pumasok sila sa loob. Salamat, Jan. Gusto mo ba na maiinom? Water, coffee, or juice? Alok ni Tams. Can I see him? Tulog na ata siya eh. Kahit na gusto ko lang siyang makita, please. Tara. Binuksan ni Tamara ang kwarto. Tulog na nga si Yam katabi ng yaya nito. Pumasok sila. Lumapit si Jan sa kama at umupo. Hinaplos niya ang ulo ni Yam at napangiti siya habang nakatingin dito. Gusto mo talaga ng bata? Hindi naman, ewan. Siguro? Pero nag-enjoy ako pagkasama ko si Yam. Ang gaan ng loob ko sa kanya. Siguro dahil gusto ka rin niya, malambing siya sa'yo. Hinalikan ni Jan si Yam sa noo. Tumayo uli si Jan. Muli silang lumabas ang silid. Bumaba sila ni Jan at pagdating nila sa baba, bigla naman siyang napahiyaw nang may maapakan siya at mukhang laro ang auto ni Yam. Mabuti at maagap si Jan na agad siyang nasalo. Kung di, pahiga siyang babagsak. Maagap nitong naipulupot ang braso sa baywang niya. Careful! Halos paanat sa sambit ni Jan habang nakatitig sa kanya. Tumuwid siya ng tayo pero nanatiling nakapulupot ang braso ni Jan sa baywang niya. Nakadaiti ng husto ang mga katawan nila. Natetense na naman siya sa titig ni Jan. Pakiramdam niya ay bibigay ang tuhod niya. Si Jan lang ang tanging nakapagparamdam sa kanya ng ganitong klaseng tensyon. Bakit ba ako naapektuhan ng husto sa mga titig niya? Katangian niya ba ang makapagpatense? Mga tanong na hindi niya masabi. Bumaba ang tingin ni Jan sa manipis na labi ni Tamara. Napalunok siya dahil doon. You're so perfect, Tamara.
Lalo nang unti-unting bumababa ang mukha ng binata at napapikit na lang siya nang tuluyang lumapat ang labi nito sa labi niya. Masuyong gumalaw ang labi ni Jan at parang may sariling isip ang mga labi niya na marahang bumuka para tanggapin ang halik ng binata. Hinawak ni Jan ang likod ng ulo niya habang ang isang kamay ay nanatili ang pagkakapulupot sa kanyang baywang. Tinugon ni Tamara ang halik ni Jan. Hindi niya maintindihan ang sarili niya pero hindi siya nagagalit o naiinis man lang na halikan siya nito. She could have pulled away. But she didn't. Nagugustuhan niya talaga ang halik nito. Humigpit ang hawak niya sa balikat nito dala ng kakaibang sarap ng pakiramdam dulot ng halik nito. Hinakbang nito ang isang paa, napatras naman siya hanggang sa mapasandal siya sa gilid ng hagdan. Hinigit siya ni Jan palapit sa sarili. Napasinghap siya nang maramdaman niya ang pagdikit ng ibabang bahagi nila. Napahawak sa batok si Tamara. Ang walang pag-alinlang ang pagtugon ni Tamara sa halik niya ay parang mitsyang nagningas. Gumapang ang init sa buong katawan ni Jan, parang sinisilaban ang mga pakiramdam niya. Mas sumalalim at mas nagiging agresibo. Tumigil si Jan sa paghalik at tumingin sa magandang mukha ni Tamara. Pinakatitigan niya ito sa mata, rinig nila ang maingay nilang paghinga. I like you, Tams, he said with harsh breathing at muli nitong sinalakay ang labi ng dalaga. Hinaplos ni Jan ang gilid ng leeg niya papunta sa bato at marahang pinisil ito habang patuloy ang mainit na halik nila sa isa't isa. Bumalik uli ang halik niya sa labi nito. Ginagap niya ang pambaba ni Tamara at bahagyang itinaas. Ngunit napatigil siya sa ginagawa niya nang bahagya siyang itulak ni Tamara. Namumungay ang mata ni Jan na tumingin sa dalaga at saka siya parang biglang natauhan at agad inalis ang kamay sa damit nito. Shucks, Tamara, I'm sorry. I'm really sorry. Hinawakan niya ang mukha nito at hinalikan na noo at marahan niya itong niyakap. Please, Tams, huwag ka magalit. I'm so sorry. May pagkabalisa niyang pakiusap. Masuyo niya itong hinalik-halikan sa ulo. Hindi niya gustong magalit ito sa kanya at lalong ayaw niyang isipin itong mapagsamantala siya. Sige na Jan, umuwi ka na, gabi na. He pulled away. Tamara, please, huwag ka magalit sa akin. Pinakatitigan niya ito. Napayo ko naman si Tamara na parang ayaw salubungin ang titig niya. Okay lang, hindi ako galit, she said while lowering her head. Nakaupo si Tamara sa office chair at medyo tulala. Kakagatin ang mga labi paminsan-minsan at mapapahawak sa labi at marahan niyang hahaplusin ito. Diyos ko, ano ba itong nararamdaman ko? Bakit hindi ko makalimutan ang nangyari kagabi? Napasandal at napatingala siya. Natakpan niya ang mukha niya ng palad. Hoy, Tams, nangyari? Inalis niya ang palad niya at tumingin sa kakapasok lang na si Jelay at kasama si Rika. Umayos siya ng upo, umupo naman ang dalawa sa tapat ng desk. You look different now, Tams. May nagiba. Rika says as she glances at her, na parang pinag-aaralan nito ang kabuuan niya, lalo na mukha niya. Ano nagiba? You look fresh, blooming. Sagot naman ni Rika. Oo nga, parang... Jelay paused for a while. Nag-aantay naman si Tams ang susunod na sasabihin nito. Parang galing ka sa heaven. She just opened her mouth, na parang tinatanong kung anong ibig sabihin ni Jelay. Para kang naikama. Sad ni Jelay na pinaliit pa ang mata habang nakatingin sa kanya. What? She exclaimed with wide eyes. OA. Sabay ng dalawa. Blooming ka kasi, ganyan kasi ang itsura ko kapag, alam mo namin, nangyayari sa amin. Sabi ni Rika na parang wala lang. Kayong dalawa, tigilan niyo nga ako. Wala talaga ako yung sasabihin sa akin kundi puro kama-kama na yan. Reklamo niya sa dalawa. Tams, honey, kama is the best thing on earth. Hindi mo pa kasi natitikman na matino ka, kaya nasasabi mo yan. Sacred yon. Kung iba kausap mo, sasabihin, beran ka pa talaga eh. Jelly says as she raises her two hands. Hi, Tams, bukas pa ba yan? Rika asked and looked down at ninuso pa ang baba niya. What? Alin? Takang tanong niya. Yang ano mo? Sabay tawa ng dalawa. Sabay tawa ng malakas. Napanganga pa ng gusto si Tamara kaya lalong natawa ang dalawa. Ito ang gusto nila kay Tamara. They were always making fun of her sa pamamagitan ng usaping kama dahil hindi talaga ito komportable. Nakakainis na talaga kayo. Pagmamaktol ni Tamara na may kasama pang pagpadyak ng paa. Bakit, Jelay?
Wala ka din namang boyfriend Nakasimangot nitong sabi. Even if I don't have a boyfriend, I have a, bed life. Jelay says proudly. Namumungay pa mga mata nito. Napaawang uli ang mga labi ni Tamara sa sinabi nito. Hindi siya makapaniwala na ginagawa ito ng kaibigan. Did you do that sa kahit na hindi mo boyfriend? Nagkibit balikat lang si Jelay. Napailing na lang si Tamara. Alam niya hindi na talaga ito birhen pa pero hindi naman niya akalain na ginagawa nito ang ganung bagay sa kahit hindi ka relasyon. Hindi naman kasi siya matanong sa mga kaibigan niya sa mga ganung bagay. Di ba may naliligaw sa'yo? Hindi mo pa ba sinasagot? Tanong ni Tamara at nangalumbaba. Binasted ko na. Masyadong gentleman. Masyadong good boy. Alam mo naman ako, ayoko ng masyadong pa-good boy. Hindi exciting. Bahagya siyang napapikit at napabuntong hininga sa walang kaabog-abog na sagot nito. Anyway, Tams, anong nangyari sa inyo ni Jen kagabi? Bakit bigla kayo nawala? Biglang namula si Tamara sa tanong ni Rika. Mapapansin agad dahil sa pagiging mistisa nito. You're blushing, why? Oh my God, may nangyari ba sa inyo? Mapanuksong tanong ni Rika, kaya lalong nataranta si Tamara at biglang tumayo. Alis na ako. You can't leave. We need a detailed information. Para kayong baliw, detailed information talaga? May nangyari sa inyo? Ano, masarap di ba? Excited na tanong ni Rika. Shut up! We were just kissing. And that's it. Talaga na uli si Tams. Wait, Tams. I'll teach you how to scream. At kung paano ang tamang pag-iingay para mas lalong ganahan si Jan. Sabi ni Rika na talagang mababakas ang excitement sa tinig at mukha nito. Shut up! Nakakainis na talaga kayo! Bulyaw ni Tamara at nagpumiglas ito para makawala sa pagkakahawak ng dalawa. Nang makawala siya, tuloy-tuloy siyang lumabas. Narinig pa niyang tumawa ng malakas ang dalawa. Grabe talaga silang mga trip. Lumabas siya ng office niya at tumuloy siya sa kotse niya at agad na sumakay. Pupunta siya ngayon sa condo ni Mike para sa ipapagawa nitong kwarto. Nasa tapat ngayon si Tamara ng pinto ng unit ni Mike. Tinawagan niya ito at hiningi niya ang address. Bumukas ang pinto at walang pangitaas ang bumungad sa kanya na si Mike. Hi Tamara, pasok! Masiglang bati ni Mike. Hi. Tingnan ko nang ipapayos mo. Kailangan ko na rin kasi makalis agad eh. Don't be so hurry, Tamara. Halika, sabayan mo muna ako mag-breakfast. Anong gusto mo, coffee, juice, or me? Just kidding. So what do you want? Coffee. Mag-coffee ka na din para magka-nervous ka naman sa katawan. Sabay irap niya dito. Ang cute mo pag naiinis eh. Black or with cream? With cream. Naglagay ito ng cream sa kape at dinala sa kanya. Umupo ito sa kabilang side ng square table. Don't you know how to wear proper cloth? Kapag may bisita ka? O sanay ka talaga nakahubad lang? Pagbabayang kaharap mo? Tanong niya dito sabay higop ng kape. Sorry, kakatapos ko pa lang kasi mag-workout pagdating mo. Tsaka babayan naghubad sa akin pag binibisita ako. Napatingin na naman na masama si Tamara dito kaya natawa na naman ito na malakas. Just kidding pero medyo totoo. Hindi ako magtataka kung bakit hiniwalayan ni Martina. Nahiling ng sabi at humigop uli ng kape. Nawala naman ang pagkakangiti nito. Galit na galit si Martina kagabi. Sabi nito at seryosong tumingin sa kanya. Ha? Bakit? Tingin mo bakit? Balik na tanong nito. Napaisip bigla si Tamara. Oo nga pala, dahil siguro kay Jan. Mag-iingat ka ha, Martina is cruel pagdating sa pag-aari niya. Selosa masyado. Wala naman sigurong namamagitan sa inyo ni Jan, di ba? Umiling siya ng bahagya. Wala. Two hot men ang naging boyfriend niya. Hindi naman katakataka, she's pretty. Everyone can drool over her. Natigilan bigla si Tamara tumingin kay Mike. Hot men ba ang iniisip ko? Oh well, sige, admit it Tams. He's hot. Rika was right, he's definitely hot. But Jen is hotter than him. He's even handsome. Paano kaya kung makita ko pa ang katawan nun? Napangiti si Tamara sa mga naiisip niya at yumuko. Napaisip naman nun si Mike. What makes you smile? Ha? You're smiling. Wala naman. Meron eh. Parang ito ang tipong pag may gustong malaman, kailangan malaman na talaga. Naisip ko lang Martina was lucky. To hot men na nagmahal sa kanya. So, you find me hot? Medyo lang. Bakit ba kayo nag-break ni Martina? Siguro dahil sa pagiging babaero mo no? Because of Jan. Oh, I'm sorry. Bakit kaya? Ang awkward naman ko itatanong ko.
Hindi naman kami close pero gusto kong malaman. Naku-curious ako. Itanong ko kaya? She thought as she glares at him. Stop staring at me. Na-in-love pa naman ako sa babae pag ganyan tumingin. Biglang umiwas si Tamara ng tingin. Hindi niya namalaya na napatitig siya dito ng matagal. Sorry. Bakit ba kayo nag-break? Bakit? Dahil kay Jan? Ewan, basta sabi niya, I'm sorry Mike. It's not working anymore. May mahal na akong iba. That's it. Kaya ka naging playboy? Dahil minahal mo siya ng totoo but she'd broke your heart? She asked. Nagkibit balikat lang ito. She's lucky, minahal niyo siya ni Jan ng totoo. Maswerte siya. Minahal siya ng mga naging boyfriend niya, pero siya naman ang nang-iwan. Ay, ako nawala na talaga ng pagkakataon na magmahal. Yung lalaking magiging boyfriend ko sana, nasaktan ko rin dahil sa nangyari. Too bad for me. Kung ako naging boyfriend mo at nakabuntis sa'yo, hindi kita iiwan. Too bad hindi ikaw nakabuntis sa akin. Yeah, saan ka ba nagtatago? He asked. She gives him a questionable look. Ngayon lang kasi kita nakita. Kung noon tayo pinagtagpo, siguradong may 100 anak na tayo. Ganun ka naman kasigurado na magpapaanak ako sa'yo? Napangisi na lang siya sa mga banat nito at tumayo. Saan bang kwarto mo? Tanong niya. Bigla itong tumayo at humarap sa kanya ng ngiti-ngiti. Ang bilis mo pero game ako dyan. Pilyong ngiti ang sumilay sa perfect shape na labi nito. Pasaway. Saan ba ang kwarto mo para makaalis na ako? Ang cute mo talaga. Feeling plus talaga to. Anong color ang gusto mo? Ikaw nang bahala. May kinuha siyang panukat sa bag para sukatin ang sides ng kwarto at maliit na notebook at ballpen. Nilapag niya ang bag niya sa kama. Hindi na niya kailangan ng blueprint. Kwarto lang naman ang gagawin niya. Bigla namang may nag-doorbell. Maiwan muna kita dito. Tumango lang si Tamara. Lumabas si Mike at nagpunta ng pinto para buksan. Nagulat ito na makita kung sino ang nasa labas. Hindi ko natatandaan na naging magkaibigan tayo para dalawin mo ako dito. Mike says sarcastically. Where's Tams? Should I answer you, John Miller? Tinitigan niya ito ng masama. No! John says, and he enters the room without asking permission at bahagya pa nitong nabangga ang balikat nito. Inikot agad nito ang paningin at nang makita ang isang pintong nakabukas agad siyang nagpunta doon at pumasok. Sumunod naman si Mike dito. Nakita niyang nakaupo si Tamara at sinusukat ang side ng kwarto. Lumapit si Jan at tumayo sa likod nito. Mike, can you help me? Pakihawakan naman ang dulo. Pakiusap ni Tamara na hindi tumitingin. Naramdaman niya ang presence ng tao sa likod niya kaya akala niya ay si Mike ito. Lumapit si Jan at siya ang humawak ng dulo ng measurement tool. Okay, thank you. Jan? What are you doing here? Gulat na tanong ni Tamara na makita ito. Tumayo din si Jan. Sasabay ka na sa akin pabalik sa Tagaytay. Paano mo nalaman ang place ko? Talagang pumunta ka pa dito Magaling ako He folds his one arm over his chest at ang isang kamay nito ay sa baba. Hindi pa ako tapos dito dyan Pupunta pa uli ako sa rest house. It's okay, I'll wait for you. Alam ba ni Martino na nandito ka para sundin ng ibang babae? Tanong ni Mike. Bakit ko naman kailangan ipaalam sa kanya? Tumalikod na lang si Tamara at pinagpatuloy ang ginagawa. Bahala kayo sa mga issue niyo sa babae. She thought. Umupo si Mike sa kama at tinignan lang si Tam sa ginagawa. At hindi na pinansin pa si Jan. Ang laki ng bed mo Ilang babae na natulog dyan? Biglang tanong ni Jan. Kahit si Tam napalingon sa tanong nito. Huwag kang mag-alala. Kung itatanong mo kung natulog na dito si Martina, hindi pa. Bago kasi to. Yung kama namin dati ng girlfriend mo, tinapon ko na. Tamara. Mike calls her. She turns back to look at him. You wanna know what's the best thing in my life? Mike asked. Huh? You wanna know? What? It's the first word in that sentence. You. Napangiti si Tamara, sumimangot naman si Jan. Pinagpatuloy niya uli ang ginagawa ng tawagin naman siya ni Mike. Tams. Tanging sagot niya na hindi lumingon. I think you dropped something. Tumingin si Tamara sa baba niya at lumingon-lingon pa. Tumingin siya kay Mike na wala naman siyang nakita. My Joe. Because you're so beautiful. Makalaglag pa nga. Ngiting-ngiting sabi nito. Ay nako, Mike. Puro ka kakornihan sa buhay mo. Natawa talaga na malakas si Tamara sa mga pick-up line nito. You're more beautiful when you're laughing. Corny talaga? Ganyan pa mga CEO? Puro kakornihan ang alam? Tumingin si Mike kay Jan. Sense of humor ang tawag doon. Palibhasa, walang sense of humor tong lalaking to.
Such a boring COO, Mike said and smirked. God is fair. I'm too hot, handsome and highly intelligent man. Kaya pinaubaya na sa iyong sense of humor. I'm hot. Sinabi mo mismo sa akin ni Tamara. Tamara, sabihin mo nga dito kay Mr. COO kung gaano ako kahat. Wala akong panahon sa kabaliwan yung dalawa. Kung may problema kayo, huwag niyo akong damay. Tapos na ako. Agad namang tumayo ang dalawa. Lumabas si Tamara at sumunod naman ang dalawa. Nang makarating ito sa living room, tsaka nito hinarap uli si Mike. Sige Mike, babalik na lang siguro ako next week para maumpisahan ng trabaho dito. Sige, tatawagan na lang din kita. Be ready. Be ready, son? Hindi kita patutulugin. Ano? Tatawagan kita, nakaplan ang line ko. Unlimited ang usapan. Halika na, Tams. Mga banat. Pagdating nila sa labas ng unit nito, inalis si Tamara ang kamay ni Jan. Naglakad sila papuntang elevator. Bakit ka nagpunta dito? Tanong ni Jan. Trabaho. Bumukas ang elevator at pumasok sila. Jan presses the number 1 on the funnel. Tams, pwede ka tumanggi. Sinabihan na kita. Mabait siya. Nagkamali lang ako ng akala. Hindi siya mabait. He is. Kung yung pagiging playboy niya iniisip mo, hindi niya in-apply sa akin yun. Well, medyo, pero alam ko nagbibiro lang siya. Ano yung ginawa niya kalokohan sa'yo? Nagkamali lang siya. Nagsorry na rin siya. Ano nga ang ginawa niya? I need to know. And why you need to know? Bakit ba? Anong problema? Talagang naguguluhan na siya kay Jan. I just want to know. Nothing. He just kissed me. What? See? Tapos sasabi mong mabait siya? Jan, mistaken nga eh. Nagsorry na siya. Bakit ikaw nangahalik din kahit may girlfriend ka na? Tams, iba yun. Anong iba dun? Sandali nga, Jan. What is this all about? Why are you acting like that? Why are you here anyway? Is it because of Martina? What? Nagpunta ka ba dito para balaan si Mike na layuan si Martina? Ano? Mike told me, yung sa inyong tatlo. I didn't come here for that. I came here for... Whatever. Sumunod naman agad si Jan hanggang makalabas sila ng building at nagpunta ng parking. Sasakay na sana si Tamara ng kotse niya pero pinigil siya ni Jan. Tams, please wait. Hinawakan ni Jan ang magkabilang balikat niya at hinarap siya nito. Yung nangyari kagabi, I'm sorry. Jan says. Hindi ako galit. Sorry din sa pagtataray. Hindi din niya maintindihan kung bakit siya biglang nainis. Hanggang ngayon ba ay hindi pa rin nakakahalata si Tamara sa mga kinikilos ni Jan?